What's up mga paps? Magandang hapon. Dito tayo ngayon sa Uni Oil Lemery. Lakas ng ulan. Ayan o. Konti lang ang truck. Kaso ang problema, wala pa tayong ATL. Kaya hindi pa tayo makapila. Patay tayo dyan. Baka abutan tayo ng umaga rito. Maulan na hapon mga paps. Ayan o. Sayang, kakaunti sana ng truck. Madali tayong makakarga nito, makapasok kung meron na tayong ATL. Kaso wala pa. Hindi pa binabato sa atin. Kasi mamaya magdadami na ng truck dito sigurado. Mga hauler darating na yun. May parating pang isa. Ayun ang loading nila, oh. Ayun ang loading area nila. I-stop loading yan kasi maulan. Wala tayong magagawa, maghintay. Mayroon tayo itong isang kumpanya. Ayun o. Ayun yung Pau-Pau. Ewan ko sino may dala nun. Pau-Pau na yun. Zoom natin. Ayun. Yan o. Yung katabi ng may blue. Yung katabi ng may blue. Yan. Yan, kakumpanya natin yan. Yan. Lakas ng ulan. Baka may bagyo. Alam niyo ba mga paps, nung panahon na 2015 siguro, yung mga tubigan pa ito eh. Itong parkingan na to. Ang bilis lang nilang na-develop to eh. Hindi pala, 2080 na pala kasi nadadaanan ko na to, nabiyahe-biyahe ako rito eh. Pero wala pa ako sa tanker nun. Nasa ano pa ako nun, flatbed, cargo. Pero trailer din yung dala ko. Isuzu na 6WG1 straight stud 7. Kita ko to, ginagawa pa lang damo, ano pa to? Ano pa ng mga damo rito eh. Kataas pa ng mga damo rito. May lang siguro may 4 na taon na siguro itong nagagawa. Ano to? Di ko alam. Di ako siguradong 4 na taon, baka 5, ganun. O humigit pa. Kasi dati pag nadaan ako dyan sa highway, nakakita ko to, ginagawa pa eh. Dati kasi ang dala ko, ang biyahe namin ay San Miguel. Hauler din kami ng San Miguel dati, pero mga pangarga namin mga feeds, mga pakain sa feeds, mga raw mat, trigo, mais, soya. Tagal din ako doon. Sa Pulpainante pa ako noon.
Kasi umuwi ako galing akong abroad. Galing akong Jeddah noon. 2014. Pumunta na ako ng Batangas. Mabini, Batangas. Kasi yung bayaw ko, nagtatrabaho sa, yun nga, yung kumpanyang, yung tracking na pinasukan ko nung una sa Mabini. Na ang hinahakutan ay sa San Miguel sa Mabini. Yun. Inalok niya ako na kung gusto ko daw magpahinante sa truck. Sabi ko sige, pahinante tayo para matuto ako kako magmaneho truck ng malalaki. 2014, 15 tsaka 16, pahinante ako yan 2 taon. Basta yung last year ko, pahinante na ako noon ng trailer. Yun. Pero dati bago ako pumasok ng pahinante, marunong na din ako magmaneho, pero sa ano pa lang, sa maliliit lang. Mga light vehicle lang. Tapos yung last, yung ano, sa pag nagpahinante ako ng trailer, tinuruan niya ako maneho ng trailer, kasabante, yun. Hanggang sa natuto ako. Ang sabi sa akin ng driver ko, yung driver ko noon, ano na yun eh, sumalangit ako, namatay yun eh, taga Quezon. Sinabihan niya ako na ano, magbabakasyon daw siya, pagbalik niya mag-aasikaso na ako ng lisensya para ako na daw ang pumalit sa kanyang trailer. Nung time na siya pabalik na, tumawag yung asawa, inatake daw sa puso, namatay. Yun, kaya yun, hindi ako natuloy pa noon pagmamaneho. Mga 2017. Yun. 2017 naman, nakakuha na ako ng lisensya noon. 1-2. Ayun, nakapagmaneho ako ng tin-wheeler muna dun sa tracking namin. Buong Batangas na ang biyahe noon, hindi nakakalapaglabas ng ano. Kasi yung deliver namin hanggang ano lang, hanggang Santo Tomas, pinakamalayo. Rosario, Batangas, Padre Garcia. Unang maneho ko tin-wheeler. 1-2 pa lang ang lisensya ko, pinagkatiwalaan ako ng boss ko noon. Hanggang sa yun, upgrade. Nakapag-tres ako. Nakapagpadagdag ng code 3. Yun, talaga ano na, naging tunay na driver na. Hanggang sa sabi ko parang masarap mag-trailer. Umalis naman yung isang trailer driver namin, yung pumalit doon sa namatay. Sinubukan ko ngayon. Asling lang kami doon sa ano, sa Mabini, sa Pinosi, San Miguel. Ay, hindi ba pala mga ano pala yun, mga soda, soju, karga namin. Hindi pa ako nung gaanong biyasa sa trailer. Pero yung pahinante ko, magaling talaga. Siya nagtuturo sa akin kung atras, kung paano, abante yun. Kasi pag galing ka naman sa straight, halos madali lang ano yun, pick upin yung sa trailer. Kung baka sa paabante, wala ka nang magiging problema sa paabante. Sa atasan mo na lang problemahin yung kung paano. Pero napapag-aralan naman yun. Siyempre, pag desidido ka, walang imposible. Sa madaling sabi, tuturuan niya ako. Ilang araw siguro yun. 1 linggo. Pero nung 1 linggo na yun, okay na, medyo
Nakukuha ko na. Hanggang sa, sabi sa akin ng boss ko, "Huwag ka muna lalayo diyan ka muna bumiyahe kasi wala ka pang code 8." Ayun, naglakas-lakasan ng loob si Tanga. Bumiyahe kami ngayon ng labas. San Miguel, hindi alam ng boss. Sa tigas naman ng ulo, ayun, nakabiyahe. Nadiskarga, nakauwi. Yung mapauwi na pala, eto na ang consequence. Nakabangga ako ngayon ng kotse. Ay hindi pala, nabangga ko pala yung truck. Basag yung aking unahan, yung ilaw. Yung truck, walang tama sa puwitan kasi tigas yung kanyang pangilalim. Ang system nito, yung binangga ng truck sa una, Subaru. Aray ko, ang laki ng gastos. Siyempre, sino ba naman namang matutuwa? Pinagalitan. Sabi sa akin ng amo kong asawa ni boss, "Huwag ka muna mag-maneho ng trailer hanggat wala ka pa kotso." Yun, kapula nun, asikaso na ako ng code 8. Bale, sa Batangas ako nung nakakuha ng certification sa Raging Gear, dyan sa may bago, sa may palengke bago. Nandiyan yung kanila Ewan ko lang ngayon kung meron pa ngayon. Ang kuha ko nun ay may 4-5 ata yun. Training. Tapos yun, pakakuha agad namin ng certification. Dalawa kami nun kasama ko Direct agad kami sa LTO Batangas. Pagdating ng LTO Batangas, okay daw yung aming certificate. Accredited naman daw. Accredited. Kaso lang, ang hinahanap nila yung grades. Yung grades ng aming performance ay wala. Kung baka certificate lang binigay sa amin. Kasi yun lang naman ang namin certificate. Hindi daw kayo mabibigyan. Ay di wala. Lungkot na naman. Isip na naman kung saan. Punta na naman kami ng San Pablo kasi meron daw doon. Pagdating namin doon, magsi-seminar pa daw ulit kami. Hanggang sa may nakapagsabi sa amin na, "Pre, subukan nyo sa Taguig." Kasi may kilala ko doon. Yung time na yon, kasi doon pumunta kami sa San Pablo, maaga. Alas 7 na ando na kami. Nakausap namin yung tao, siguro mga alas 11 ata yun ng hapon, ang tanghali. Matutulungan kayo dun sa sa Taguig. Pagpunta nga namin Taguig, ayun, dun, automatic. Pagpasa namin ng certificate namin, tapos fill up kami. Ay, sakto. Pahapon na, pagdating namin ng Taguig, kukunti na lang ang tao. Siguro naggastos pa namin nun nasa kasi inaabot na kami nun ng medyo malaki-laki na. Basta tumaas na ng 10 yun. Ay hindi pa, mas maano pa pala kasi malapit na kasi mag-pandemic yun pandemic na nga pala. Kaya yun, sa awa ng Diyos nakakuha. Kaya yun, pagkatapos doon, nag-trailer ako ng 3 years. Doon sa amo ko, straight 3 years yun. Bale, binuno ko sa kanyang taon na nasa 10 taon daw ako umalis. Kasama na pagiging financial helper. Ayun, sabi ko parang masarap pag-tanker. Pero sabi ko parang nakakatakot kasi mag-isa ka lang. Wala kang helper, wala kang kwentuhan. Sabi ko sige, subukan ko. Wala naman mawawala Wala naman mawawala kung susubukan ko Kaya yun. Yung unang tanker na pinasukan ko, yan, ito nga, HTC. Okay naman siya. Nakita naman, kahit pa paano. Yun, sa awa naman ng Panginoon, magdadalawang taon na ako rito. Bago pa lang naman ako rito
Ayun. Sa mga nangangarap pagiging ano dyan, tanker driver, yun. Subok lang. Subukan nyo lang. Wala naman mawawala eh. Malay nyo. Ito pala ang way para umanda rin ng inyong hanap buhay. Ayun. Ito na. Biyahe-biyahe na kahit mag-isa. Nasanay na rin eh. So paano Paps? Ang ganda na lang ating kwentuhan. Ako yung may ETL na. Pinasa na. Pipilan na ako para hindi na pagdamayan ng truck. Alright, Paps. Yo.